Attorney Paulo Tamasa na sa ating linya po mga kapuso. Siya po yung isang assistant professor ng UP College of Law. Pag-usapan nga ho natin itong mga usapin tungkol po sa ICI, pati na rin po dun sa mga pumupunta at tumatanging magpa-imbestiga, pumunta dyan sa ICI. Attorney Paulo Tamasa, Attorney, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Good morning po. Good morning, Orly, at sa iyong mga tagapakinig. Unahin ko na muna, mukhang kinakailangan yata talaga ngayon ang pagkilos ng Malacanang para i-certify urgent yung mga batas na magbubuo ng Independent People's Commission, yung mga komisyon na mag-iimbestiga sa mga kontrobersyal na mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan at hindi yung sa simpleng ICI lamang na umiiral ngayon, Attorney. Tama po yun, no? Kung titignan natin kung bakit may mga tumatawad, no, o hindi nagpapakita sa ICI, bahagi po nun ay dahil wala po sigurong ngipin, or at least yung perception nila ay walang ngipin yung committee or yung commission dahil fact-finding lamang ang kapangyarihan nito. So kung seryoso po yung Malacanang doon sa investigasyon ng ICI, isa-certify po niya na urgent yung bill na iyon upang makagalaw po ng mabilisan sa Kamara at sa Senado. Ang malungkot lang, nung binubuo itong independent commission na ito, napaka-init ng silakbo ng damdamin ng mga Pilipino ng mga panahon na yon. Kaya nga ayaw nila ng ombudsman, gusto nila independent commission. Kasama sa perception na yun, sa paniniwalang yun, ay yung pagiging pinatawag, pupunta ka kung di lalabas na kahiya-hiya ka sa mga taong gustong malaman na katotohanan sa mga controversial na infrastructure project ng gobyerno. Pero sabi nyo nga, Attorney, kinakailangan pa rin dahil hahantong tayo sa panahon o pagkakataon na meron talagang hindi kikilalanin kapangyarihan ng ICI. Ano po? Tama po yun, no? At kung titignan natin kasi yung issue ng corruption ngayon, nagsimula po din po yun dun sa konsepto ng impunity. Yung alam po ng mga opisyal natin na kahit maglabag sila ng batas o gumawa sila ng corruption ay hindi naman sila nahahabol. So, kung seryoso po yung Malacanang doon sa investigation sa flood control project, then gagawin po niya yung lahat ng makakaya niya upang palakasin yung chance na maging successful yung mga prosecution laban sa mga opisyal. Pero hindi natatapos yun sa pag-question ng kapangyarihan ng ICI, tama ho ba, Attorney? Andun pa rin yung posibilidad na pag hindi ka pumunta, magiging disadvantage din sa iyo yun, lalo-talo na kung ang rekomendasyon ng ICI ay aakit na unang ombudsman and eventually isusumitin sa Sandigang Bayan. Tama po yun. So ibig sabihin po nun, on top of yung pangangailangan na palakasin yung prosecution or bigyan ng kapangyarihan na mag-prosecute yung ICI, isasabay po dun yung public facing na kailangan gawin ng ICI. So yung mag-report regularly sa publiko kung ano na yung mga naganap. Mabuti ho na may spokesperson po sila, pero mas mahalaga po siguro yung ensure yung live streaming, no, yung pagpapatuloy po nun kahit merong objection yung mga ibang kumakaharap sa ICI. Kailangan din po siya hindi po palagpasin ng media at ng civil society. At doon pa ho yung isang problema ngayon kasi pag tinignan natin yung civil society, mukhang nagkakawatak-watak. So nawawalan din yung public pressure doon sa ICI at sa iba pang institusyon na responsable doon sa pananagutan ng mga opisyal natin sa pamahalaan. Siya nga pala, Attorney, bago lang ako magtanong pa ng karagdagan dyan, may binabagit kasi kami ditong reaction na tulad ng ni Congressman Paulo Duterte. Ang dahilan para hindi siya dumalo sa ICI ay hindi sila saklaw, no? Ang Kongreso ng executive investigation ICI sa doctrine ng separation of power. Ano bang dapat pagtrato sa mga investigasyon o komisyon tulad ng ICI, lalo na pinag-uusapan ay ang katiwalian na kinasasangkutan ng mga miyembro ng Kongreso? So babalik po tayo dun sa prinsipyo ng accountability, no, o pananagutan. Okay. Sa ilalim po ng separation of powers, bibigyan yung mga sangay ng pamahalaan, yung ehekutibo, lehislatibo at hudikatura ng kalayaan na hindi sila pakialaman ng isa't isa. Hindi po ibig sabihin na nawala silang pananagutan. So lalo na sa issue ng corruption, meron pong mga batas na kriminal, no? Corruption sa Revised Penal Code, RA 3019, na kahit
kongresista ka man o isa kang opisyal ng ehekutibo, isa kang huwes, pasok pa ho doon sa pananagutan para sa mga batas na iyon. At yung ehekutibo po, siya po talaga yung nag-iimbestiga kung magkakaroon ng kasong kriminal. So, misuse po ng konsepto ng separation of powers, yung i-convert siya dun sa konsepto ng impunity nga. Yung parang wala akong pananagutan. So, kailangan ho siguro ni Congressman Duterte na magpakita din talaga sa ICI, hindi lang dahil doon, pero ipakita sa mamamayan na seryoso sila kapag kinikriticize nila yung pamahalaan tungkol sa korupsyon. Kasi kung nakikriticize nila yung pamahalaan pero hindi naman sila mismo sumasailalim sa mga proseso upang ilahad nga yung katotohanan kung inosente man siya o hindi, then para saan pa ho yung ginagawa natin na ito, no? Parang ini-imagine ko yung mga umiiral pag mayroong mga preliminary investigation. Pag ang isang akusado o nirereklamo hindi dumalo doon, parang wini-waive mo yung karapatan mong ibasura at walang dahilan para sampahan ka ng kaso dahil automatic aakyat yan sa korte na wala yung panig mo kasi hindi ka pumunta. Parang magiging... Tama yun. Tama yun, Orly. Kaya lang, nangyayari yun kung yung nag-iimbestiga, yung preliminary investigation, ay totoong preliminary investigation. So meron siyang kakayahan na iakyat talaga na yung kaso sa mga korte. Pero babalik tayo dun sa usapin na kulang ng ngipin yung ICI sa kasalukuyan. Yung nga po. Mukhang yun din naman na dapat gawa ng ngayon, ng solusyon. Lahat naman tayo naniniwala na hindi nga hindi pa rin talaga magiging mabisa kung parang hindi ka bibigyan ng karampatang respeto dahil sa Pilipino, simpleng-simple na nga lang Andiyan na nga yung batas trapiko, sinusuway pa kasi nakikita nila yung mga nakikita nila mga enforcer, walang kakayahang manigit o manghuli. Kaya nila lumalabag tuloy. Parang ganun din pala pag ito mga klase ng investigasyon. Kung walang police power, pwede mong mabaliwalain yan, Attorney Tamase. Tama, kung wala pong nahuhuli, lahat po lalabag. Alright. Metaphor yung sa trapiko. Okay. Panguli na lang. Siguro napansin mo yung development kahapon sa ICI bilang abogado. Marami naniniwala na baka naman hindi magandang, buti na lang nagbigay ng statement si Commissioner Singson sa kanyang desisyon dahil kung hindi, baka negative sa ICI yung kanyang pagbibitiw. Anong obserbasyon niyo po doon, Attorney Tamase? I think dalawa po yung option natin. No? Pwede tignan natin yung statement for what it is, na hindi naman yung ICI mismo yung dahilan kung bakit umalis si Commissioner Singson. Or pwede din tayo mag-read between the lines. So si Secretary Singson, widely respected siya sa pamahalaan at meron talagang belief na seryoso siya dun sa anti-corruption, lalo na nung sa panahon niya sa DPWH. So kung sinasabi niya na mas mahalaga o mas importante siya yung magagawa niya sa ibang capacity, napakahalaga na sana ng capacity ng ICI. So, babalik na tayo dun sa problema na para saan ba itong komisyon na ito? Ano lamang ba siya, pampalubag loob? Na sana hindi naman. So, kailangan nga bigyan talaga siya ng ngipin ng ehekutibo at kung seryoso si Pangulong Marcos doon, then isa-certify niya na urgent yung bill para bigyan ng kapangyarihan yung ICI. Tama po. Attorney Tamase, ako papasalamat sa binigyan ng pagkakataon. Sir, sa ulitin po magandang umaga po sa inyo dyan at salamat po sa mga nasa UP College of Law. Thank you po sa inyo, sir. Magandang umaga din po at salamat po. Assistant Professor UP College of Law, Attorney Paulo Tamase, mga kapuso, inyo pong napakinggan.